Paano kung ang walang katumbas na pagmamahal ng mga matanda sa kanilang apo ay masusuklian lamang ng kalupitang hahantong pa sa pagkawala ng kanilang buhay? O tama ang inyong narinig, mahirap mang paniwalaan, ay isa itong tunay na kaganapan sa mag-asawang nais lamang ipakita ang kanilang pagmamahal sa isang spoiled na apo. Sa inyong pagsubaybay sa Filipino Dark Stories, ay ating tatalakayin ang buhay ng teenager na babaeng pumaslang sa kanyang lolo at lola. Ating alamin kung sino-sino ang mga sangkot sa krimeng ito, ang magiging reaksyon ng mga tao, at maging ng salarin sa oras na mahayag ang kanyang ginawa. Si Wendy at Randall George ay masasabing mayroong matagumpay na pagsasama bilang mag-asawa. Nakatira ang dalawa sa kanilang sariling bahay sa Lawrenceville, Georgia, at respetado ng mga taong nakatira malapit sa kanila. Madali silang lapitan at matulungin sa mga bagay na ikaunlad ng kanilang komunidad. Meron silang anak na nagngangalang Amanda, at ito ay labis na namoroblema sa kanyang teenager na babaeng anak. Natural lamang para sa mag-asawa ang ugali ng kanilang apo, dahil ito ang mga panahong nag-enjoy pa, at natututo ang isang bata. Kinuha nila ang kanilang apong si Cassandra George, upang manirahang kasama nila, subalit hindi nila akalaing magdudulot ng labis na sakit ng ulo ang batang ito na hahantong pa sa kanilang kapahamakan. Si Cassandra o tawagin nating Cassie, ay ipinanganak at lumaki sa Atlanta, kasama ang kanyang inang si Amanda at bagong asawa nito. Ayon sa mga nakakakilala kay Cassie, ay masasabi nilang sa kabataan pa lamang nito ay matinding sakit ng ulo na ang idinudulot nito sa mga taong kanyang nakakasalamuha. Sanhi na rin ng pagkakaroon ng broken family, ay walang amang gumabay sa bata upang ituro ang mga tamang asal. Hindi rin siya makontrol ng kanyang ina, kaya't hinahayaan na lamang na gawin ang mga nais nito. Sa murang edad na 16 ay nagkakaroon na ng problema sa mga pulis si Cassie, dahil sa pag-inom at paggamit ng marijuana. Napasama rin siya sa mga barkadang gumagawa ng mga pagnanakaw at pananakit at madalas na tumataka sa klase. Nagpatuloy ang ilang taong pamumuhay ni Cassie na sinusunod ang kanyang layaw, bagay na hindi na kayang baguhin pa ni Amanda. Alam ni Amanda na kailangan na niyang humingi ng tulong kaya tinawagan niya ang kanyang mga magulang na may karanasan na sa pagpapalaki sa bata. Noong taong 2016 na ay ibinigay na nga kay Wendy at Randall ang kustodiya sa pasaway nilang apo. Lumipat sa Lawrenceville, Georgia si Cassie, sa pag-asang kapag nakalayo ito sa kanyang mga barkada ay magbabago na ito. Subalit hindi sang-ayon si Cassie sa ginawang hakbang na ito ng kanyang ina, at pinakita ito sa pamamagitan ng hindi magandang pakikitungo sa dalawang matanda. Naging mainit ang tensyon sa pamilya, ngunit umaasa pa rin ang mag-asawa, na dala lamang ng pagiging teenager ni Cassie ang lahat at magmamature din ito. Upang mapigilan si Cassie sa mga dati niyang gawain, ay mahigpit ang naging patakaran ng dalawang matanda lalo na sa pag-uwi ng gabi at mga bisyo. Ngunit tila pagpapahirap ang mga bagay na ito kay Cassie, kaya't hindi pa rin ito nagpadaig sa magandang hangarin ng mag-asawa. Naging matyaga ang mag-asawa sa paghihintay sa oras na mapapagtanto ng kanilang apo ang maling bagay na kanyang ginagawa. Sa paglipas ng araw ay imbes na magbago ay unti-unting pinakita ni Cassie ang mapagrebelde niyang ugali. Ang dati ay mapayapang buhay ng mag-asawa ay nahaharap ngayon sa gulong sanhi ng katigasan ng ulo ng kanilang apo. Pumasok sa Peachtree Ridge High School si Cassie, subalit hindi nagtagal ay halos ayaw na nitong pumasok. Nag-drop out si Cassie, at dahil marami itong oras ay nagsimula ang gulo sa bahay ng matanda at sa mga kapitbahay nito. Ayon sa record ng mga pulis ay kinailangan nilang puntahan ang bahay ng dalawang matanda nang umabot sa 31 beses na tawag sa loob lamang na taong 2016 hanggang 2017. Ilan sa mga ito ay galing sa mga kapitbahay na umano'y nakakarinig ng sigawan at pagkabasag ng mga gamit sa bahay ni Wendy at Randall. Ang iba pa ay galing mismo sa mag-asawa na nagre-report ng paglalayas ng kanilang apo at nananakit na rin ito pisikal. Madalas ring nahuhuling uminom at nagsisigarilyo si Cassie sa loob ng bahay at lumala pa sa paglipas ng mga araw.
Noong winter ng 2016 na ay muling tumungo sa bahay ng mag-asawa ang mga pulis, dahil sa sumbong ng mga ito na sinaktan ni Cassie ang lola nitong si Wendy. Nag-away umano ang maglola dahil nahuling umiinom si Cassie. Hindi nagustuhan ni Cassie ang pagsaway ng kanyang lola kaya't binato ito ng baso. Buti na lamang ay nakailag ang matanda at tumama ang baso sa pader sa likod nito. Hindi na alam ng mag-asawa kung anong gagawin nila kay Cassie, kaya't tumawag na sila ng pulis sa pangambang saktan sila nito. Mahinahong pinaliwanag ni Wendy ang nangyari sa pulis, ngunit walang pakialam si Cassie, at sinasagot-sagot pa ang matanda at maging ang pulis na naroroon. Ngayon ay papasanin na ng mag-asawa ang pahirap na nanggagaling mismo sa kanilang apo. Kung sa pamilya niyo lumaki ang batang ito, ano kayang disiplina ang gagawin niyo upang mapatino si Cassie? Maaaring mag-iwan kayo ng komento upang malaman rin namin ang inyong opinyon. Sa pinakitang pagsusuway ni Cassie, maging sa mga alagad ng batas, ay nagdadalawang isip na ang mag-asawa kung ibabalik na nila si Cassie sa ina nito. Dumalas ang pagtakas ni Cassie sa kanilang bahay, at hindi ito umuuwi ng ilang araw nang wala man lang mensaheng pinapadala sa kanyang pamilya. Nagagawa pa niyang mag-post sa Facebook ng kanyang pagkawala at nagpapakalat ng mga flyers na isa siyang missing person. Noong April 1, 2017 ay muling nagkaroon ng matinding pagtatalo si Cassie at mag-asawa kaya't muli itong nag-post sa Facebook tungkol sa kanyang paglalayas. Hating gabi nang nagpadala ng huling mensahe si Cassie kung saan ay tila nahihirapan na rin ito sa nangyayari at nais nang may mabago sa sitwasyon. Makaraan ng ilang araw ay walang balita kung nasaan si Cassie, kaya't nag-alala na ang ibang kapamilya nito. Hindi rin nagpapadala ng mensahe si Wendy at Randall sa sinumang kamag-anak at kahit mga tawag ay hindi rin sinasagot. Nag-request ng welfare check ang mga kapamilya ng dalawang matanda kaya't tumungo ang pulisya sa bahay ng mag-asawa. Nakailang katok na ang pulis subalit walang nagbubukas ng pinto o sumasagot man lamang sa kanilang tawag. Dahil dito ay nagdesisyon muna ang pulis na bumalik na lamang sa mga susunod na araw, subalit sa kanilang pagbalik ay hindi pa rin nila makita ang mag-asawa. Noong April 8, 2017 ay isang domestic assault ang inireport sa pulisya. Ngunit hindi na inabutan ng pulis ang nasabing suspect. Nang matukoy ang salarin ay nakilalang ito ay si Cassie, at kasama nito ang boyfriend na si Johnny Ryder na noon ay 19 na taon pa lamang. Sa pilitang pinasok ng dalawa ang pamamahay ng kapatid mismo ni Johnny at nagsisimula pa lamang sa kanilang mga plano ang dalawa. Pag-uwi ng kapatid ni Johnny at boyfriend nito ay nadismaya ang dalawa nang bumungad sa kanila ang mga kalat at sirang kagamitan ng bahay. Ilang mahahalagang gamit rin ang nawawala habang si Cassie at Johnny pala ay nasa kwarto at nagsasaya. Kinumpronta si Johnny ng kapatid nitong babae nang biglang ginamitan ito ni Johnny ng pepper spray. Pagkatapos ay binugbog ni Johnny ang boyfriend ng kanyang kapatid, habang si Cassie naman ay pinagpapalo ng baseball bat ang kapatid ni Johnny. Nang makontento na sa kanilang ginawa, ay iniwan ni Cassie at Johnny ang magkasintahan na halos mag-agaw buhay na. Gamit ang sasakyan ng kanyang kapatid ay agad na lumayo si Johnny at Cassie upang matakasan ang kanilang ginawa. Tumawag ng pulis ang kapatid ni Johnny at agad isinugod sa hospital ang dalawa upang malapatan ng lunas. Samantala nawawala rin ang sasakyan ng mag-asawang Wendy at Randall at napansin ito ng mga pulis na tumungo sa bahay upang hanapin sana si Cassie. Dahil wala pa ring sumasagot mula sa loob ng bahay, ay napilitan ang mga pulis na pasukin ang bahay ng matanda. Sa pagpasok nila ay isang masangsang na amoy ang sumalubong sa kanila na tila nagmumula sa kwarto ng mag-asawa. Nang marating ang master's bedroom ay dito na tumambad sa mga otoridad ang nabubulok ng katawan ni Wendy at Randall. Dumanas ng brutal na pagkamatay ang mag-asawa dahil sa tadtad ng saksak ang mga katawan nito. Dito na napagtanto ng mga pulis na patay na pala ang mag-asawa noong nakaraang araw na tumungo sila upang mag-welfare check.
Hindi makapaniwala ang mga tao sa lugar na iyon dahil sobrang bait ng mag-asawa para gawa ng ganun kalupit na bagay. Sa hawak ng mga record ng pulis tungkol kay Cassie, ay agad itong itinuring na pangunahing suspect sa krimen. Agad na nagsagawa ng aksyon ang otoridad upang hanapin si Cassie, at sumunod na araw lamang ay natunton nila ang apartment na tinutuluyan nito kasama si Johnny. Nagkulong ang dalawa sa loob ng apartment upang hindi sila madakip ng mga pulis. Pinalibutan ang nasabing apartment dahil tila walang planong sumuko ang dalawa. Sa kabila ng pakiusap ng pulisya na sumuko ng mahinahon ang dalawa, ay nagmatigas ang mga ito kaya tumagal pa ang naging negosasyon. Sa pilitan ng pinasok ang apartment, ngunit nagkulong ang magkasintahan sa loob ng banyo at nagtangka palang magpakamatay upang matakasan ang parusang naghihintay sa kanila. Gamit ang razor blade ay naglaslas ang dalawa, buti na lamang at nakapasok na ang mga pulis kaya't nagawang dalhin sa hospital ang dalawa. Naging usap-usapan sa media ang pangyayaring ito kaya't nakilala ang pangalan ni Cassie hanggang sa mapanood mo na rin dito sa channel na ito. Ano sa palagay nyo ang dapat na parusa na ibigay kay Cassie at Johnny? Maaari kang mag-iwan ng komento upang malaman rin namin ang inyong saloobin. Nagpatuloy ang kwento sa investigasyon ng mga pulis kung saan ay nagtuturuan ang dalawa sa kung sino ang pumatay kay Wendy at Randall upang isalba ang sarili. Unang kinuwestiyon si Cassie at inilahad nito ang mga nangyari sa bahay ng kanyang lolo at lola ng gabing mangyari ang pagpaslang. Ayon kay Cassie ay nasasakal na siya sa pagkontrol ng dalawang matanda sa kung ano ang dapat niyang gawin sa buhay. Hindi na niya matiis ang pagdisiplina sa kanya, kaya't noong ika-1 ng Hulyo ay naglayas siya at nakipagkita kay Johnny upang planuhin ang pagpaslang sa dalawang matanda. Nang gabing iyon ay binantayan ng dalawa ang bahay ng matanda at hinintay na matulog ang mga ito. Nang patayin na ang mga ilaw ay pumasok ang magkasintahan, at nakita ang dalawang matanda sa kwarto na noon pala ay nag-aalala sa nawawala nilang apo. Dahan-dahang umakyat patungo sa kwarto ang dalawa, dala ang kanilang mga gamit na papatay sa mag-asawa. Hinintay nilang matulog ang dalawang matanda, at nang magkaroon ng pagkakataon, ay agad na sinugod ni Johnny si Randall, kaya't hindi na ito nakalaban pa. Nagmadali ring tumulong si Cassie, at itinali ang kanyang lolang si Wendy gamit ang duct tape. Inihulog ang matanda mula sa kama at doon ay makailang beses na sinaksak ni Cassie ang kanyang lola. Walang kalaban-laban ang mag-asawa, kaya't madaling naisagawa ng magkasintahan ang kanilang masamang plano. Sumunod na araw ay inayos muna ni Cassie at Johnny ang bangkay ng kanilang biktima, pagkatapos ay tinakpan ang mga bintana, pintuan ng master's bedroom upang walang makaamoy ng pagkabulok ng mga katawan. Sa kabila ng makakapanindig balahibo nilang krimen, ay nagawa pa ng dalawa na mag-relax sa bahay na iyon. Bukod dito, ay tinawag pa nila ang kanilang mga kaibigan sa bahay upang mag-party habang nasa kwarto lamang ang katawan ng kanilang biktima. Ilang araw pang nanatili sa bahay na tila wala lang nangyari ang magkasintahan, at umalis lamang noong kapatid naman ni Johnny ang sinaktan ng dalawa. Nabubulok na ang katawan ng mga biktima, kaya't natagalan ang forensic team na linisin ang crime scene. Ngayong nahuli na ang dalawa ay natitiyak na pagkabulok naman sa kulungan ang kanilang dadanasing parusa. Dagdag pa sa impormasyong galing kay Cassie, ay binalak pala ng dalawa na ubusin ang pamilya ni Cassie, kasama ang ina niyang si Amanda. Maging ang pamilya ni Johnny ay pinagtangkaan rin nila, buti na lamang at noong gabing tinungo nila ang bahay ay nagkataong may bisita kaya't hindi nila naituloy. Labis na ikinabigla ng mga mamamayan sa Lawrenceville, Georgia, ang pangyayaring ito dahil ngayon pa lamang sila nakasaksi ng ganito kabrutal na krimen sangkot ang kapamilya ng biktima. Marami sa mga tao ang nais makita ang paggawad ng parusang kamatayan sa dalawang teenager, samantalang ang iba naman ay pagkaawa ang nadarama para sa dalawang ito. Dahil lagpas 18 taong gulang na si Johnny, ay maari itong parusahan ng death penalty kung ang kanilang kaso ay tumagal pa. Ngunit dahil inamin na rin nila ang krimen ay hindi na igagawad ang parusang ito.
Ang pag-aming ito ay nagresulta sa hatol ng korte na makukulong ng habang buhay ang magkasintahang Cassie at Johnny. May pag-asa naman silang mabigyan ng parol subalit ito ay matapos pa ang 60 years ng pagkakakulong. Bukod dito ay may karagdagan pang sentensya sa 21 taon. Maging ang judge na humawak sa kaso ng dalawa ay napasabing hindi niya lubos maisip ang ganito kaplanadong krimen na magagawa ng dalawa na pawang mga bata pa. Sa pahayag na mula kay Johnny ay lubos ang paghingi nito ng tawad sa mga kapamilya ng biktima at sa lahat ng taong nakisimpatya sa nangyari. Ngayon ay napagtanto na niya kung gaano kalupit ang ginawa nila sa dalawang matanda at deserve lamang nila ang parusang makulong habang buhay. Samantala si Cassie naman ay tahimik na umiiyak lamang dahil ngayon ay huli na lahat para magbago. Ayon naman sa ina ni Cassie, ay hindi ito makapaniwala sa nagawa ng anak. Tanggap niya ang pagiging rebelde nito sa kanya, subalit hindi niya inaasahang mapapatay nito ang kanyang mga magulang. Ang krimeng ito ay pumupukaw sa pansin ng bawat magulang upang sa murang edad pa lamang ay nararapat na ituwid na ang mga likong ugali ng kanilang mga anak. Katulad sa isang puno na habang maliit pa ay magagawa nating tuwirin ang katawan, subalit kapag malaki na, ay wala ka nang magagawa pa dahil lumipas na ang panahon. Kung nagustuhan mo ang video na ito ay mangyaring mag-iwan ka ng like at subscribe na rin dahil malaking tulong ito sa channel. Hanggang sa muli.